Inanunsyo ng Department of Energy na ang pagkakatuklas ng bagong natural gas field sa Malampaya East ay isang development na inaasahang magpapalakas sa energy security ng bansa at makatutulong upang mapanatiling matatag ang presyo ng kuryente. Si Jane Wezan magbabalita. Inanunsyo kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatuklas ng malaking natural gas field sa Malampaya East 1 na may layong 5 kilometro sa silangan ng kasalukuyang Malampaya Field at tinatayang naglalaman ng 78 bilyong cubic feet ng natural gas. Ayon sa Department of Energy, ang bagong nadiskobring natural gas field ay isang magandang development dahil mapapababa nito ang presyo ng kuryente. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, ang bagong nadiskobring natural gas field sa Malampaya East ay isang makasaysayang tagumpay para sa sektor ng enerhiya ng bansa dahil ito ay bunga ng isang proyektong pinondohan at isinagawa ng mga Pilipino. This is really a historic news. We've been monitoring this for the past year. So, ang maganda po dito because hindi lang po yung energy security at least yung presyo natin hindi tataas kasi hindi tayo kukulangin. But you have to remember this is a venture na purely Filipino company, Filipino funding at ating dito po nakadiscover po sa loob ng Pilipinas. So this is our Filipino source of energy. Sinabi pa ng Department of Energy Secretary Sharon Garin na makatutulong ang bagong nadiskobring gas reserve upang mapalawig ang buhay ng Malampaya na naunang inaasahang madideplete sa pagitan ng 2027 hanggang 2028. Pero sa bagong development, maaari umanong umabot ang supply hanggang taong 2035 depende sa antas ng konsumo. Dagdag pa ng DOE, umaabot sa 60 million cubic feet kada araw ang potensyal ng produksyon ng bagong gas field na sapat upang makapagbigay ng kuryente sa mahigit 5 milyong kabahayan sa Luzon. Mahalaga rin ang naturang development upang maiwasan ang pag-angkat ng liquefied natural gas o LNG na inaasahang magtutulak sa pagtaas ng presyo ng kuryente sakaling tuluyang maubos ang Malampaya. Maraming possibility, huge possibility na bababa talaga yung presyo kasi natural dahil hindi siya imported, hindi siya dependent sa presyo na international price at international situation, no? Pero ang importante dito sa immediate hindi aakyat yung presyo natin kasi dahil nga kung mawala yung Malampaya, kailangan natin mag-import ng LNG, ng gas. So aakyat sana siya. Pero ngayon, hindi po siya aakyat. Batay sa pagtataya ng DOE, kung mawawala ang Malampaya gas, maaaring tumaas ng hindi bababa sa ₱1 ang singil ng kuryente kada kilowatt hour. Sa pagpapatuloy ng produksyon dahil sa bagong tuklas na gas field, inaasahang maiiwasan ang power shortages at mga yellow alert sa Luzon grid. Alam mo kung wala kang gas, Malampaya gas, mga 5 yung planta natin dyan na sa Malampaya. Pag mawala yan, baka mawala din sila sa sistema natin. So, eto po, we are avoiding any problems and then hopefully we improve ang sufficiency natin tsaka yung ating presyo. So, malaki po yung impact nito. Bukod pa sa Malampaya, patuloy rin ang pamahalaan sa pagbubukas ng mas maraming oil at gas exploration areas sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, kasabay ng pagpasok ng mga bagong lokal at dayuhang investors. Tiniyak ng DOE na dumaan sa masusing pagsusuri at nakakuha ng kinakailangang environmental at regulatory clearances ang proyekto bago pinayagang magsagawa ng drilling operations. We make sure that we secure the infrastructure, pati po sa mga LGU, lahat po involved po dito. So it took us months and months po para lang ma-clear to na pwede na sila mag-drill. So this has clearance po from our environmental department po para po magpatuloy po ito. Sa kabuuan, iginiit ng kagawaran na ang bagong natural gas discovery sa Malampaya ay mahalagang hakbang upang masiguro ang pangmatagalang supply ng enerhiya, matatag ng presyo ng kuryente at mas malakas na energy security ng Pilipinas. Ako si Jane Wezan, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.